die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Bawal lang tatamad-tamad, ha? Bakit? May pera ka para tamarin? Nako! Wala, di ba? Magugutom ka pag tatamad-tamad ka sa buhay. Ano? Anak ka ba ng Reyna? Ano? Makinis ka? Nako, tinamaan yun nakaupo sa sofa. Ano? Yung pahila-hilata sa office na nakatunganga lang o walang ginagawa. Nako, hindi ka anak mayaman. Hindi ikaw ang may-ari ng kumpanya, uy. Hindi. Wala sa kutis mo na nakaluluwag-luwag kayo sa buhay. So, wag kang tatamarin. Although, partner, medyo gets ko naman kasi pag Thursday, alam mo na yung may ganon. Parang ang baba ng sugar level mo, no? Pababa na yung mga sugar level na mga tao, di ba? Kasi napapunta na sa Friday or di naman kaya mataas din ang sugar level. Parang kasi, Monday to Wednesday, parang yun ang mababa. Pagdating na Thursday, tumataas na hanggang Friday kasi pa-weekend na, di ba? Ay, totoo ka dyan. At tama din yung sinabi mo, no? Parang iba yung skin ng mga may-ari ng kumpanya. Totoo. Iba talaga. Kumpara sa mga kagaya nating na mamasukan, gano'n. Parang gano'n. Iba talaga. Iba yung kutis ng hindi nagko-commute. Hindi totoo. Yung hindi nauusukan ng mga matitindi na mga UV, na mga bus. Yung hindi nakipagdigma sa kalsada. At hindi, partner, ewan ko kung nakita mo yung trending na napakaraming comments, nasa thousands na yung comments na ng bagong gawang slide ang tawag ko kasi para kasi siyang slide. Yung parang wheelchair ramp. Oo. Para siyang slide, partner. Ay, ang dulas kaya nun. Diba? Yun nga. Metal pa. Meron ngang nag-sample na naka-wheelchair na hirap, hindi pa basa yun, ang lakas na maka-aquaplanet. Sorry na po. Diba? So, babalik tayo dun sa mga may-ari ng kumpanya na makikinis. Diba? Palibasa, hindi kailangan dumaan sa mga ganyang matitindi. Kaya yung kutis kakaiba. Totoo. Pero kapag dadaanan mo yung mga ganyan, diba? Yung rampang madudulas, yung mga part yan ng pakikidigma everyday. Correct. Halimbawa, hindi lahat Kunyari, pag talagang ka partner, yung mga inisip ko lang yung mga talagang yayamanin dito sa kumpanya natin. Parang feeling ko hindi nila na-experience na mag-park sa parking. Oo. Kasi syempre, hassle na paghahanap ng parking, no? Hindi. O, diba? Nakakadagdag po yan sa kabulukan ng face, Yung nakakasakit ka na naman Napagod na nga, nananakit ka pa. Hindi, nakakabulok po maghanap ng parking sa Pilipinas. Sa totoo lang. Lalong-lalo na kunyari yung bahay ninyo nandyan sa medyo masikip ang kalsada tapos walang sumusunod dun sa isang lane lang o isang side lang dapat magparkan lahat. Nakakabulok ng pagkatao tsaka pag-iisip tsaka pagmumuka yung araw-araw mo siyang stress. Totoo yun, ha? Isipin mo, totoo yun, mga kaibigan. Either mga high blood ka, ma-stress ka, maiinis ka, at kung araw mo siyang ginagawa, nakakadagdag po yan ng linya. Nakakadagdag ng pangit sa mukha natin. Yung ang aga mong mabubulok, ganun. Dahil lang sa parking issue yan, Hindi pa kasama dito yung wala kang pambayad ng parking. Yung kukulitin ka na naman ng kakatok sa pinto mo, sir, bayad po. May bayad po 60 pesos. Correct, ganon. Diba? Siyempre, dagdag stress na naman yun. Tama, hindi pa kasama yun, di ba? Pero alam nyo, sinasabi lang namin to na parang ang dating so mas makinis. Pwede kasi mas makinis, iba talaga yung kutis sa mga hindi nagko-commute May ganun talaga Although, halimbawa, ikaw, hindi ka nagko-commute, ganyan, hindi ka makinis, siguro ikaw yung exception, di ba? Hindi ka kasali. Sa buhay naman natin ito, may tinatawag na exemption. Lagi. At kasama ka doon. Kung ikaw yung parang, kutis mayaman, hindi ka kutis may-ari ng kumpanya.
ba? Di bongga ka kahit nagko-commute. May mga ganun din naman kasi, di ba? Na Correct, kahit nagko-commute, kutis mayaman, di ba? Yung mga ganung klase mga eksena. Pero meron din namang hindi nagko-commute pero kutis sampas lupa. May ganun talaga. May mga exception to the rule. So anyways, sinasabi lang natin na parang ang dating is also mas hindi ka nabubulok pag may-ari ka ng kumpanya, ganon. Pero hindi rin sa dami ng obligasyon nila sa buhay, nakakabulok din po ng pag-iisip. So lahat tayo in a way pantay-pantay. Sa totoo lang din. Hindi lang nahalata yung stress level nila kasi nga 'di ba, hindi naman natin alam yung kwento na yon. Tsaka Kung gaano kalaki yung responsibilities nila na mag-handle ng napakaraming tao. Stressful kaya yun. Totoo yung yun. jowa mo nga hindi mo ma-handle 'di ba? Nangungonsumi ka. Tama. 'Di ba yung asawa mo inis na inis ka sa kanya, isang tao pa lang yun yung mga CEO levels for example. Correct. Na ang may-ari ng kumpanya halimbawa. Ang mga empleyado nila 250 lahat. Kunyari sa 250 na empleyado na yan, lahat yan may saltek. Oo. Lahat yan may kanya-kanyang lahat yan may kanya-kanyang ugali. Correct. May kanya-kanyang sayad, may kanya-kanyang attitude, 'di ba? Attitude problem, 'di ba? Kasi lahat naman may attitude, pero lahat may attitude problem na iba't ibang uri. May malala, may sakto lang, may average, may poor, fair, satisfactory. Sorry, kakapilout ko lang na appraisal form kaya nandiyan pa sa utak ko paulit-ulit yung poor, fair, satisfactory, above average, saka average, 'di ba? So may ganon. May ganon na iba't ibang level. May mabait, sobra, nasa sobrang mabait, hindi mo matanggihan na kapag ka naglo-loan at nagliliblage, 'di ba? May ganon. Pero intindihin mo din 'yon kasi 'di ba? At ito po ay intindihin ng mga nasa matataas na posisyon. Totoo 'yon. In other words, lahat tayo pare-parehas lang din ang pinagdadaanan, yes, 'di ba? sa madaling salita, lahat tayo may kanya-kanyang laban. Kasi minsan hindi natin nakikita, kunyari, yung kwento ng halimbawa, yung may-ari ng kumpanya, akala natin wala silang stress. Kasi nga naka-aircon sila. Parking pa lang halimbawa, 'di ba? Tayo naghahanap tayo ng parking everyday At sabi natin kanina, part 'yun ng pakikidigman natin. Correct. At nakaka-stress talaga maghanap ng parking. Yung mga boss natin hindi naman sila naghahanap ng parking Hindi. Paparating pa lang sila ng opisina, nakaabang na yung mga gwardiya. Natataranta na sila. Lahat papaalisin, 'di ba? Kasi para Totoo ba to? Pinalis ka ba? Ilang beses na. Pero okay lang naman. Magpa-park ka na attempt, tapos habulin ka ng gwardiya. Bawal po kayo dyan. Naiintindihan ko naman, tinyana lang ako. Ang May ipili naka-reserve dyan, ma'am. Ay, akala ko pwede ako dyan. Sorry, gano'n. Ganyan. So, yun yung struggle mo. Meron ako isang video dati, hindi ko lang na-post kasi ayokong pero kwento ko lang. Ako'y naghila ng sarili kong yung nakaharang. Kasi kasi hindi kami ari ng kumpanya. Kaya nga, di ba? So, hindi yung papagulungin para sa akin, di ba? So, ako naggulong, tas lagi ng heels ko dati, di ba? Kasi nga, parte yun ng mga stress. Pero yung mga, yun nga mga may-ari talaga, ganyan. Hindi nila paproblemahin yun kasi basic, meron silang parking na reserve. Yes. O May di big naman gwardiya na sasalubong sa kanila para pagbuksan sila ng pinto. O di naman kaya partner, may driver kasi sila. So yung driver na ang bahala kung saan magpa-park, di ba? Mas malapit yung parking nila. Correct. But then, di ba? Doon ka sa Rojas Boulevard. Lakad ka malayo kahit mainit. But then again, bakit ka nagbanggit ng Rojas Boulevard? Partner, ikaw ba to? Ako in general lang naman yung kwento lang ko. Ako. In general lang naman yung kwento ko. Ay, talaga ba? Totoo naman in general. Hindi nyo po ba na-experience ever sa buhay po ninyo na, kunyari, nasa isang building kayo. Ako na-experience ko to dati. Kunyari, yung meron akong binibisita sa ibang building sa ibang lugar. Di ba? Na pagka dumating yung VIP nung building na yon, let's say yung CEO nun, presidente nun, gano'n. Kapag ka hahara-hara ka, paalisin ka talaga. Totoo naman! Na-experience ko paalisin! Nakatayo ako dun parang nananahimik lang naman po ba. Hindi po ba makakadaan pag nandito ako, di ba? Hindi kasi meron kasi mga ibang mga may protocol sila. Correct. Hindi ka pwedeng parang may malapit na mga nilalang lalo na kung medyo kahina-hinala. Ako bilang kahina-hinala itsura ko. Di ba? Pinaalis talaga ako kasi may ganun talaga. So, hindi man nila nararanasan yung experience ng paghahanap ng parking. Alam mo,
Kaya namin, we cannot stress this enough. Napakahirap po maghanap ng parking dito kaya sa Maynila. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng bibili ka ng sasakyan, mag-isip ka muna, saan nga ba may parking sa opisina namin? Baka sa bahay mo wala kang parking eh. Correct. So mag-isip ka muna kasi ang sakit sa ulo niyan. Ako, isa sa mga lagi ko na experience, partner, yung nakahilis ako lagi, tapos yung dadaanan ko, yung graba, apakahirap maglakad. Nakakabulok. Kasi hindi kami ari ng kumpanya. Totoo. So, kailangan ko mag-park, tapos maglalakad ako sa mga bato-bato, o di naman kaya sa steel parking partner na maraming butas. Yung steel parking na maraming butas, hirap na hirap ako dyan, lalo na kapag ka nakastileto ko. Kasi yung heels na yun, partner, patusok, lagi ako lumulusot. Alam mo yung, nakapag-park ka nga, pero may posibilidad na hindi ka pa rin makarating dun sa mall, di ba? Kasi lusot man lusot yung heels ko doon, di ba? So may ganun tayo mga problema. Pero yun nga, then again, ulitin natin, yung mga hindi kailangan mag-park, di ba? Iba yung mga issues nila. Yes. Mas malalaki, papaano pa palalakihin yung kumpanya, papaano tayo sasabay sa panahon, di ba? Tama. Na hindi pwedeng ano lang tayo, maiiwan. Kailangan high-tech. Apakahirap kayo mag-isip ng ganun. Ikaw, isipin mo lang parking, di ba? So huwag ka na din magreklamo. Di ba? Pero uulitin namin, di ba? Kung ikaw ay talaga namang may pangarap na maging yayamanin. Katulad nga ng sabi ni partner. Yung maramdaman mo rin na pinagbubuksan ka ng pinto ng correct, gwardiya. na very VIP ka din. Hindi ka pinaalis kasi hindi ka mukhang kahinahinala, di ba? Pero grabe, okay na sa akin hindi pagbuksan ng gwardiya. Pero yung paalisin ka pa. Naranasan ko talaga yung sa Ayala. Yung wala ka partner. namang ginagawa. Gusto mo bang sabihin ko, building reveal please? Buti na lang talaga, nung mga panahon na yun. Teka, bakit ka kasi pinaalis? Saan ka ba pahara-hara? Hindi naman ako masyadong pahara-hara. Nandun lang ako sa may entrance. Saka hindi ka naman kalakihan. Kaya nga, di naman ako kalakihan. Tsaka parang yung pagpapaalis talaga sa akin, yung parang yung humiga ako. Alam mo yun? Di ba? Nakakaloka. So kung ayaw mo maranasan yung mga ganyan-ganyan, nasawa ka na sa pagko-commute, gets namin yan, lalong-lalo na kung napakaraming dekada ka na nagko-commute, di ba? Yung sabi nga ni partner sa unang parte ng tambalan, bawal tatamad-tamad. Tama. So kung gusto mong maging mas nakaluluwag-luwag yung buhay, gagawa ka talaga ng paraan. Correct ka. May ganun tayong thinking no? Yung mga halimbawa, pag may nag-observe ka lang sa paligid, kagaya ni pinag-usapan natin kanina, sasabihin natin, ay buti pa siya. Diba? Ay may sarili siyang parking. Pinagbuksan siya ng pinto. Diba? Ako samantalang ako pinaalis lang. O pinaalis pa. Diba? Pero ang totoo yun. Pag tinignan mo yung story mo niya at nakakwentuhan mo siya, mas malaki pala minsan yung pinagdadaanan niya. Mas malaki yung laban niya kaysa sa laban mo. Ang nakita dito. mo lang kasi yung pinagbuksan siya ng pinto at meron siyang sariling parking. Ang saya lang kasi ng isipin nun dahil ikaw mismo wala kang sasakyan. So hindi mo alam yung mga ganyang klase. Tsaka ang lakas makamayaman kasi. Di ba? Ang lakas maka-VIP, VVIP, super duper VIP, to the maximum level VIP, di ba? Tapos ang lakas makamahirap nung pinaalis, di ba? Pero yun nga, sabi mo nga partner, hindi mo alam yung laban yan. Hindi mo alam kung kaya pala siya pupunta dyan sa opisina kasi may napakalaking trouble na kailangang ayusin. 'Di ba? Na silang mga nandyan sa pinakamatataas na levels ang magbubuno kung paano isosolve, 'di ba? Totoo yan. Di ba i-observe natin sa daan? Ewan ko kung na-observe mo din yung partner. Talagang kunyari yung mga VIP, nakakalusot sila eh. Tayo patitigilin tayo, di ba? Pag ordinaryo kang mamamayan, patitigilin ka talaga. Sila kahit nakasta pagogohin. Minsan kahit may barricade, tanggalin yung barricade, padaanin lang sila. Para sa iyo, correct. Para sa kasi kanila. Kasi VIP ang tawag sa kanila. Yun yung nakikita natin. Pero yung laban nila na hindi natin alam, matindi rin pala. Totoo. So lahat tayo lumalaban. Yes. Kaya, ang point lang natin, 'di ba, minsan masyado lang tayo nagkukumpara sa buhay natin sa buhay ng iba, umaabot sa point na naiinggit na at nalalaso na tayo ng inggit. 'Di ba? Ang di natin alam, may mga laban niya na mas mahirap talaga. Na kung malalaman mo yung laban niya, sasabihin mo sa sarili mo, buti na lang parking lang yung issue ko. Correct. Buti na lang ang issue ko lang 60 pesos, 'di ba? Samantalang sila 60 million. Tama. 60 billion siguro. Yun yung mga concerns nila. 'Di ba? Na hindi natin alam. 'Di ba parang kwento yan ng kwento ng inggitan ng crayon at saka lapis. Ayan. 'Di ba? Anong sabi ng crayon?
Anong sabi? Dali! Wala ko Ang sabi nung, sabi sino ka? nung lapis. Crayon ka? Ano ka? Ako yung lapis kasi. Bilisan mo 1 minute na lang. Ako na yung lapis kasi nakaitim ako. Sige. Ako yung walang kulay. Ako na lang Ikaw yung crayon kasi makulay yung buhay ko. Yan. Okay, So, sabihin ni lapis, buti pa siya. Makulay. Di ba nakakagawa ng maraming kulay. So, pag tinignan mo yung perspektibo ko, kainggit-inggit talaga, ikaw. Oo, kasi ang kulay ko Ako wala akong kulay. Itim lang ako. Kung ano yung suit ko ngayon, ito na yon forever. Ikaw, marami kang kulay. Tapos si Crayola. Ano sabi? Meron kang 30 seconds. Dali. Sabi ng Crayola, grabe yung pencil, no? Buti pa siya. Hindi niya kailangan mag-gym, pero tall and slender siya. Ang nipis. Samantalang ako, makulay nga ako, pero punggok ako. Diba? Maliliit ang crayons correct. I'm so punggok. Diba? Makulay nga kami, madami nga kami, pero ang dami naming minions. Diba? Minions kami. Samantalang siya, slender, Hindi, kaingitan mo din may eraser ako eh. At may eraser. Pagka nagkamali, pwedeng burahin. Ako pag nagkamali yung gawa sa akin, pupunitin na ako. Diba? Ora-orada may kwento yung labis at crayon. This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Pero totoo din, 'di ba? Totoo. Yung minsan lapis may lapis and crayon na story, 'di ba? Nag-iingitan sila pero ang di natin alam, may kanya-kanya pala talaga tayong laban. Correct. Ang laban ko, di magsulat. Kanya-kanya tayo ng laban at the same time, kanya-kanya din tayo ng function. Kanya-kanya tayo ng role. Ang Diba? role ng crayon, siyempre, ni partner, magkulay. Ako, mag-draw. Totoo. Pero may advantage ako. Kahit hindi ako makulay, may advantage kasi may eraser ako. Ikaw wala kang eraser. And saka hindi lang yun. Ayoko rin ng problema. Pag nalaman ko kung anong problema ng pencil, ayoko na sa kanya. Bakit? Di ba? Para lang mag-function siya, kailangan siyang tasahan. Di wow. Di ba? Ang sakit-sakit araw-araw, tinatasahan. Correct. Ayaw diba? mo ng ganun, syempre. Correct. Di ba? So yun lang yun, kabisyo. Basic. Di ba? Pag nalaman mo yung issues, yung problema ng taong kinaiinggitan mo, ayaw mo na lang. Totoo. Nag-iinggitan tayo pero pag nalaman mo yung pinagdadaanan ng taong yun. Ayaw mo na lang. Meron ngang nag-message sa akin one time before na tungkol sa buhay ko, parang lagi yung sinasabi, I always follow you on your social media accounts, ganyan. Nakaka-happy tingnan yung life mo, nakakainggit. Naku, girl, sabi ko talaga, girl, pag alam mo lang, yung wala kang alam sa mga laban ko, di ba? Pag nalaman mo yung mga laban ko, ayaw mo na lang, di ba? Ganon. Mas gustuhin mo kung anong meron correct, ka, diba? para sa meron ako. Yes, simple lang yung mga issues mo, 'di ba? Maaari kasing kapag yung tao mas out there or mas makulay yung buhay, yung issues niyan mas madami din. Ganon, 'di ba? So parang yung mga BIP nga, 'di ba? Mas bongga nga sila kung titingnan at kung tutuusin, 'di ba? Pero yung mga problema nila mas bongga din, mas higit din. 'Di ba? Yung kwento nga ng bibe at saka ano naman 'yan? At saka yung peacock, ganyan. Ay hindi, yung lumilipad, yung swan. Ay hindi, iba na lang, uwak na lang. Ugly duckling. Ano ba? Anong fable halimbawa, to? yung kwento ng bibe at saka ng turtle. Hindi, ang dibang ibon na... Eagle. Yan, ano eagle, ba? maganda. Oo, yan. Sabi nung eagle, nung nakita yung ay, ang galing naman niya, nakakatagal sa tubig yung bibe. Tapos na-enjoy niya yung tubig, naliligo. Tapos kasama niya yung mga kapwa bibe. Oo, di ba? Lagi silang tatlo. Tapos may team song sila. Oo, may di ba? tatlong bibe. Akong nakita. Di ba? It comes in threes. Yes. Laging may friends, di ba? Bakit? Nakakita ka na ba ng eagle partner na may mga friends? Wala. Lagi siyang mag-isa. Oo. Nasa taas siya, pero mag-isa siya, di ba? Hindi, sabi nung bibe, di ba? Nakakainggit naman. Ang tayog. Ang tayog-tayog ng lipad nung ng gara niya eagle. lumipad, nakakainggit Correct. naman yung taas ng lipad yan. Diba? Ang gara ng pakpak niya. Tsaka talaga yan, parang tinitreasure. Sila nga ang tinatawag nating pambansang ibon. Diba? Bakit hindi naman pambansang ibon yung bibe kahit marami sila, di ba? So sabi ng bibe, grabe pambansang ibon. Grabe, sana maging ganyan ako. Ang di mo alam, di ba, si eagle, nasa taas, pero mag-isa siya. Yes. It's lonely on top.
At saka maiinggit siya sa baba. Yung sa'yo, as bibe, napakasimple lang nung ano mo nung galawan mo Hindi ka naman mailap 'di ba? Yung bibe, makita mo parang nag-e-enjoy lang. Ang slow lang lagi ng galaw niya. Oo, gano'n. Oo. Hindi mo alam, yung eagle na yon mas naiinggit sa position mo na simple lang at payak ang pamumuhay. Payapa. Wala kang makitang bibeng parang stress. Wala. Diba? Lahat sila parang nag-e-enjoy lang. Paglalakad, kumikending-kending. Correct. Pag nagsiswimming, parang suwabeng-suwabe. Diba? Pag sama-sama sila, parang ang saya-saya nila. As a former bibe, relate kami sa lahat ng ito. Ganun, di ba? So may kanya-kanya, kumbaga, pag napagtitingnan mo, may kanya-kanya tayong laban, may kanya-kanya tayong role. So pag nag-focus ka lang sa strength mo, sa role mo, siguro you'll be happier. Instead of focusing on others. Yes, comparing yourself to others. Yes, ganun. So, yun ang magandang maging POV ngayon. Ngayong araw na ito. Okidoki. Sabi ni Tin, good afternoon po ni Ma'am Nicole and Sir Chris. Hope you like it. Napasalubong. Yes, as always. Ayan yung sa'yo, di ba? Ang sweet-sweet niya nung mag-ina ni Tin Rivera. Asan dyan? Basta dyan. Thank you so much. Lagi may pasalubong every time na pumupunta sila dito. Thank you. Salamat po. Salty and sweet yung pasalubong nila today. Thank you so much. Thank you, Tin Rivera and the mommy. Sabi ni Leia Esperida, true yung nakakommute na naiinggit sa nakakotse, pero hindi mo alam yung stress din saan kukuha ng monthly amortization. Yes, totoo. and maintenance. Correct, hindi po biro yung monthly amortization. Totoo. Magkano yung pinakamalaki mong monthly amortization na binabayaran dati? Kasi tapos ka na tingnan mo, 35. Isipin mo yun. Saan mo kukunin? Saan kamay ng Diyos mo kukunin yung 35? Hindi naman ganun yung sweldo May mo. kotse pero wala kang makain. Correct! Yun yung true lalo. Diba? Si Eder Santos Sinchonko, pinapabati ang kanyang kapatid na si Mike Benedict Sarmiento ng maligayang kaarawan. Happiest birthday! Salamat po. Yun. Anong oras na po ang time slot ni DJ Rocky? Midnight, 9 p.m. to 12 midnight. Yun. At nag-accept na rin po siya ng mga calls for her top secret na portion. Tabayanan nyo yan. Sigurado mag-e-enjoy kayo sa programa, sa bagong programa ni Rocky Terra sa gabi. Hi kay Jem Leo Gab. Putol kasi, gab lang, gab. And kay Alex Lagula, na-miss ko na po kayo. Miss ko na ang best tambalan ever. Hello po! Magandang tanghali. Updated na po ba yung podcast ninyo? Dapat may post ng Monday. Every Monday po yung posting sa podcast ng Tambalan. Jem Leo Gab, TYA na ulit. Uy, nakasama ka ba namin? Nakita ka namin sa TYA? Siguro. Baka. Suki ng TYA. Bukas pa ba ang TYA? Bukas pa ba? Tagal ko na. Pre-pandemic pa yata. Oo, pre-pandemic pa kasi. Kaibigan ka ni Teniente Patrick. Pakisabi hi kay kapatid na Pat. Sana may horror stories ulit. Sabi ni Levi. Yarn. Hi kay Jello Nande. Putol ang pangalan pa. Shoutout po kay mga friends natin sa Tacloban City. Hello po sa inyo. Glenda Kanlapan Rogador. Hello sa inyo. Hello. Nasindihan ko na yung isa sa mga candles na binigay mo sa akin, yung rose, ang bango. Oo, kahapon, feeling ni Pare, lumulutang siya eh. Ang lakas makadroga. Ang lakas makadroga. Na-addict pala. Kalye Crisologo Transient, o diba? Yung pangalan niya sa Facebook, ano yan? Bakit Kalye Crisologo Transient? Watching from Rome, Italy. Pati si Mayo Cruz watching naman from Germany. Hello po sa inyo. Si Sally is watching from Las Piñas. Salamat. Shout out po sa Northern Police District, lalo na kay Corporal Laredo. Thank you po.
At kay Salamat. Miggy na nandito sa loob ng booth. Yan, mga kaibigan natin yan sa PSAU. Yan, hello Pampanga po. State Agricultural University. Yun, hello sa mga Shout kaibigan out. nating estudyante dyan. PSAU. Shoutout din kay CK Soriano na tinatanong anong requirements pag nag-visit sa Love Radio. Tambalanisa since high school, 2016. Now, I'm working na. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh. Alam na this. Alam na this. Wala naman po. Basta siguraduhin nyo lang na yung gusto nyong DJ na bisita. Alam na this. Sample, ganyan, diba? Pero ang importante is kilala ninyo yung hi Tin, thank you sa pasalubong. Oy, nag-greet ka namin now lang. And that kay Mommy. Thank you. Ayan. So wala namang requirement kundi make sure na yung DJ na bibisitahin ninyo talagang naka-ere siya sa oras na yun at nandyan ka siya sa oras na yun. See yun. Pag wala po bang alay, papansinin nyo kami? Oo naman, pero saglit lang. Charot. Oo, pero lang. Hi lang. hi, ganun. Tapos alis na. Charet, diba? Thank you. Tapos may tanong, anong oras kayo uuwi? Ganun. Oo, ganun. Ang itatanong agad kung anong oras ka aalis. Yan. Taga Vigan City po, si Calle Crisologo Transient. Oo nga, pero sabi mo nasa Italy ka. Saan ka ba talaga? Yan. Tambalanisa since 2009, naputol po since pandemic. Now ko lang kayo ulit nakita, sabi ni Rosemary Felix Reyes. Yan. Bakit po wala na kayo sa Love Radio Tacloban? Kasi wala na po kami sa umaga. So hindi na po kami naka-ere sa mga probinsya nationwide. Aww. Pablo Chab, good morning. Ano pong tawag kay po pag namatay? Puday? Sabi ni Pablo Chab. Puday. Si Cherry 74, less stress po ako while working. Ayan. Ganern. Delmar Palo, good morning. Salamat. Morning. Ay, afternoon. Afternoon Ano ba na. yan? Hindi pa rin nakaka-adjust talaga. Na watching from Ozamis City, pa-shoutout po sabi ni Nauv. Buti sa TikTok na din po kayo, sabi ni Jill Estepa. O ayan, salamat ng marami. Mamaya tayo ulit banding-bandingan na kwento na mahiwagang Bornay. Ang aking heart, earrings and pendant from Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Thank you very much. Arbor. Gusto ko na nga bilhin Arborin. Naalala ko wala pala akong pambili. Pero, pwede niyong pag-ipunan. Ayan. O siya, mamaya tayo ulit kwento na mahiwagang Bornay. Oy, Cesar Villabrosa Ladines Jr. Hello, Cesar. Napagaling na makeup artist niya. Uy, talaga? Hindi naman ako naniniwala. Sampulan mo nga to, Cesar. Napagaling niyang makeup artist. Talaga? Oo. Saan ba yan? Taga Lukban. Ay, totoo ba? Baka available siya sa may kontak ka ba dyan? I-message mo Cesar si Nicole. Kailangan ko sa Saturday. Wow. Pero malayo naman. Malayo ba ang Candelaria? Mga 1.5 hours. Bakit pag racket may reklamo sa oras? Ako, partner, pag sinabing may racket, ay naku, kahit gaano yung kalayo, go ako dyan. Ay, sige, go. Ano to? Mahina na 10,000 dito, Cesar. Hindi, mahina ang loob ko sa ganyan. So, wag na lang pala, kaya ko na pala suklayan yung sarili ko. Okay na pala. Magaling yan, magaling. Oh. Yan. Powerful yan si Cesar Ladines. Hindi nga ako naniniwala. Hanggat hindi natin nasusubukan. Ayan. Kala ko tapos na. Oh. Yan, sabi ni Jose Manalo. Uy, si Jose Manalo ba to? Naalala ko kahit late na ako sa work, napakinggan ko lang kayo ng 8 a.m. Talaga Jose Manalo. Di ba 12 o'clock pa Bulaga? Charot. O siya, babo! See you later! Kwento na may wagang Bornay. Bye-bye!